Sandalan kung ituring ni Aling Tessie ang kanyang sari-sari store sa Solano, Nueva Vizcaya. Pero napilayan ang pinagkukunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya nang manalasa ang Super Typhoon Pepito. Halos mabagsakan na ng puno ang kanyang tindahan dahil sa lakas ng hangin. Sari-isa dyan, tapos yung mga nahulog pa yung dyan, yung nilagay nilang na yung pangalan ng tindahan. Talaga nga parang yung may tunog talaga. Tapos pag tumingin kami dyan sa taas, ang nakakatakot. Parang parang umikot tapos saka parang may tawag yung ipo-ipo ganon. Kaya doon kami natatakot, baka pag dito sa bahay baka iikot na yung bubong mawala, pero awan ng Diyos naman, hindi naman siya dito sa amin. 3 araw na rin silang nagtitiis sa brownout. Dagdag kalbaryo rin ang kawalan ng communication line. Walang kuryente hanggang ngayon, tapos kahit po ng signal ng cellphone wala po. Mula nung walang kuryente, yung paninda namin na yung ice candy natunaw, pati yung mga soft drinks hindi na malamig, kaya hindi gaanong mabili ang soft drinks namin kasi hindi na malamig. Yan naman ang balita sa amin na 2 weeks daw, saka magkakaroon kami ng kuryente. Isa lang ang bayan ng Solano sa 15 bayan sa Nueva Vizcaya na wala pang supply ng kuryente simula noong tumama ang bagyong Pepito. Sa area po kasi medyo mahirap pong puntahan, bundok po kasi. Ayon sa Nueva Vizcaya Electric Cooperative o Novelco, aabot sa 10.4 million pesos ang reported partial cause of damage sa mga pasilidad ng electric company dahil sa bagyong Pepito. Patuloy ang pag-aayos ng Novelco sa mga bumagsak na poste at power restoration. Bukas naman ang tanggapan ng Electric Cooperative para sa customers na nais mag-charge ng kanilang cellphone. Panawagan naman ni Aling Tessie. Yan dapat yung kuryente, dapat sana maayos sana bukas, kung pwede lang. Kasi kailangan talaga namin. Ngayon mainit na, hindi kami makatulog. Itong mga soft drinks ko, naapektuhan, wala ng kuryente, hindi naman lamig. Base sa ulat ng Nueva Vizcaya Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 10,500 individual ang nasa evacuation center as of 10 a.m. kahapon. Severely affected area po namin is Alfonso Castañeda po, kasi siya pong unang natamaan ng bagyo noong Sunday na madaling araw. Mahigit 100 mga bahay ang totally damaged, habang mahigit 700 mga bahay ang partially damaged. Pansamantala munang namamalagi sa mga barangay at munisipyo ang mga evacuees. Patuloy ang pamimigay ng family food packs ng Provincial Social Welfare and Development Office sa mga inilikas. Ongoing ang clearing operations at damage assessment sa mga bayan ng Bambang, Bayumbong at Quezon. Mayroon pa kami mga assessed damage sa mga landslides sa mga roads po. 17 listed roads na kung saan i-estimate pa natin na 99 million po ang damages. Ayon sa Nueva Vizcaya PDRRMO, humupa na ang baha sa mga lugar na apektado ng pagbaha dahil sa bagyong Pepito. Pero one-way passable lang ang mga kalsada sa Nueva Vizcaya Pangasinan Road at Nueva Vizcaya Benguet Road. Inirekomenda na ng PDRRMO sa Provincial Government ng Nueva Vizcaya na isailalim na sa state of calamity ang lalawigan. Patuloy pa itong pinag-aaralan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa.